Hello everyone! Yung topic natin for this video is all about IRL and ERL. So, ano nga ba si IRL and ERL? So, yan, si IRL is internal range liquidity, while yung ERL is external range liquidity. So, yan is yung internal liquidity, external liquidity, and kung ano yung relationship between the two. Okay? Ako, daily, ito yung ginagamit kong pagkuha ng bias. Let's say, magpa-plan ako sa weekend, and then, ito yung ginagamit ko as my confluence kung ano yung nakikita kong possible gawin ng market within the week or within this day, and yan, sa intraday trades ko. So, ang IRL is basically ito yung FVG. Yan. So, IRL, kaya siya tinawag na IRL kasi sa internal range liquidity siya sa loob ng range natin ng structure ng market. Meron tayong bearish FVG and meron tayong bullish FVG. Okay? Paano yung example natin dito? Yan. Ito naman is yung ERL, external range liquidity. So, ito yung buy side liquidity natin. And ito naman yung sell side liquidity. So, ano naman si ERL? Ito yung example ng ERL, external range liquidity. Yung ERL is yung mga swing highs and swing lows. Ayan, meron tayong buy side liquidity dito and meron tayong sell side liquidity. Okay, so ano naman yung relationship ng dalawa na to? Always, dalawa lang yung ginagawa ng market. Either papunta siya sa ERL and then next na gagawin niya is pupunta siya sa IRL. Ayan. So, ginagamit natin siya para alam natin kung ano yung pwedeng next direction ng market. Alright? So, dito, ang ina-expect ko after niyang i-take out yung ERL, possible pupuntahan niya yung FVG or yung IRL. Ayan siya. So, aangat yung market, pupunta siya dito sa IRL. Like this one, ayan, na-mitigate. And then, pwede kang humanap ng entry ulit na kung possible na bababa yung market dito, kung nakuha ka ng lower time frame confirmation, entry dito, and then i-target mo itong ERL naman na to. Right? So, ayun, meron na tayong bagong ERL. Kasi IRL to ERL. Kanina, ERL to IRL. Right? So, dito, IRL going into our ERL. So, ayan siya. Kung nagkaroon tayo ng entry confirmation dito sa lower time frame, for sure, makaka-profit ka and i-target mo dito. Okay? So now, punta naman tayo sa chart example para mas clear. Okay? Punta tayo sa Euro USD. Okay. So dito, tignan natin yung most recent market. Alright? Kung titignan nyo, balikan natin dito. Yan. Meron tayong IRL, which is yun yung FVG here, right? So, tingin ko after niyang i-take out itong low na to, pwedeng umangat yung market to mitigate yung FVG na to or yung IRL na to. Okay? So, paano siya? Possible, aangat yung price pag ganyan. Ganon. And then, ERL. Okay? So, let's see kung anong gagawin ng market. So, ayun. Minitigate niya yung FVG natin or yung IRL. Ito is IRL. Now, meron tayong bagong ERL. Ito yung magiging target natin. Okay? So, possible na gawin ni market is, after niyang i-take out yung IRL, next na i-take out niya is yung ERL. Now, what if naman yung market dinisrespect itong IRL na to? Let's say, lumampas yung body dyan. So, yung next target natin is ERL pa rin, which is here. Which is here. Itong swing high na yan, and ito. Okay? Pero, if magkaroon tayo ng lower time frame confirmation dito, let's say sa 1 hour, yan, or maybe sa 15 minutes,
Ang pwede natin maging confirmation dyan is yung MSS. Dito, meron tayong MSS dito. Yan. Tapos, pwede tayong kumuha ng entry in this area. Okay, let's move yung market. Anong oras na ba to? Dito yan. Midnight. Okay. Asian session to. Kaya nagko-consolidate. So, ang ina-expect ko dyan, aangat muna para to manipulate yung market para mag-go lower siya. Yan, nag-manipulate na tayo dito around this area. And then, pwede tayong kumuha ng entry dito sa part na to. Ayan. Meron ulit tayong market structure shift dito or MSB. Ayan. Pwedeng mag-entry tayo after ng confirmation dyan. Pwedeng dito yung entry. And then, target mo is yung ERL dito, which is ERL doon. And daily, ayan. Ayan natin if ma-reach siya. Ayan, na-reach yung target natin. Okay? Clear ba? So, hanap tayo ng example naman ng yun is IRL to ERL. Hanap tayo ng example ng ERL to IRL. Oh, by the way, i-add ko lang, pag IRL to ERL, lagi continuation yan. Ako, mas prefer ko ang mga continuation sa mga entry ko. So, kung makikita nyo yung mga trades ko, though meron ako mga trades na ERL to IRL, pero usually, mas madalas na entry ko is IRL to ERL. Nag-enter lang ako sa ERL to IRL if maganda talaga yung setup. A+ setup kumbaga. Right? So, hanap tayo ng example ng ERL to IRL. Mostly, sa mga reversal area yan eh. Ito. Example ng meron tayong ERL dito. Right? ERL. Now, yung magiging target natin is yung mga IRL sa area na to. Meron ba tayong FVG dito or IRL? Wala. Wala dito. So, ito talaga yung target natin na FVG. Saan yung ano dito? Okay lang. Ito is yung IRL natin. Okay? So, kung titingnan nyo, after ma-take out ng ERL, bumaba na yung market to mitigate yung IRL. Pero along here, kung titingnan nyo, meron tayong FVG na na-form dito, which is yung IRL natin. And then, tinarget yung ERL natin. After nyang mag-mitigate dito, nirespect niya yung FVG or IRL, meron tayong ERL dito na naging target. Okay. So, let's say, nandito ka sa market. Around here. Maybe here. O kaya ito. Yan. Yan. Parang pwede mong sabihin, maging plan mo for this week. Okay. So, na-take out yung ERL. Now, tingin ko, ang imimitigate na next is, ang magiging bias ko is bullish muna sa start of the week. And then, end of the week, to-take out yung ERL. So, yun yung bias mo for the week. Yun yung mga possible trades mo. Okay? Market, laging dalawa lang yung ginagawa. After niya, sa ERL, sa IRL siya. After niya sa IRL, sa ERL siya. After niya ulit sa ERL, IRL. ERL to IRL, IRL to ERL lang. Lagi yan. Okay? Alright. I hope it's clear and yun lang. Thank you so much. Bye-bye.